sa atong landfill no, or MRF facility sa munisipyo. The landfill, which I will show you later on, is currently being constructed. No? So previously, I'll just give you a short background as to how we manage ang atong basura diri sa Hilongos. No? Previously, we used to have an open dump site. No? So, kung sa inyong gilabay, kung sa ikulikta, makitaan ko na ninyo karon kay we are on a transition pa lang. No? So, makita ninyo nga ang kanang mga gikulikta nga basura sa atong lungsod, asa di unsa siya paglabay, nga unsay next nga kuana na unsay mahitabo once our landfill is operational. Now, let me just give you a background nga nung naamo karon dire. No, when I talked, when we were talking now with regards to organizing this activity, I specifically suggested na mo-visit ta dire sa landfill kay nga naman kinsa so let me just first ask you, who among you here ang first time nakari sa atong landfill? Isa sa kamot. So daghan, di ba? Pero kabaw mo kung asa ilabay ang basura nato sa una. So kung kuliktahon sa inyo, kabaw mo asa ilabay. Ari sa pagbabayad wala sa mo kabaw. Basta nalay mangulikta sa basura. No? So una sa tanan, ang pinaka-importante no nga akong nakita nga nganong gi-invite mo namo diri is para makita nato unsa kadaghan ng atong basura. Kaya usually, ang atong makita ra is kanang household waste nato, di ba? Kung sa ating ipakulikta sa mga sa atong mga garbage collectors. Unya, syempre, dili kay na murag dako kay tan-awon, di ba? Murag ginagmay na lang ng mga basura. But if you will see later, no? I will also be kani pagsaka ninyo diri, di ba? Kita mo kaning area din ha, nga murag patag na siya. Previously, that used to be filled with garbage. No? In fact, nag-show ninyo, labay ninyo sa una diri, mabak na pinaghangin-hangin, inyo yung masimhot ang basura. Second, of course, is I want to show you kaning i-construct na landfill. No? Unsa may kalahian niya once this is operational. No? And I also want to discuss to you nga operating a landfill is not the end-all solution for our garbage for solid waste management. No? There's no such thing as a solution for this. Kay as human beings, as we continue to develop with technology, daghan po tang mga siguro invent or na himo ng mga butang nga that make our lives easier, no? But at the same time, nag-produce po siya mga garbage nga mas lisod siya decompose, di ba? So, those are things, those are realities that we have to discuss, no? In operating our landfill, once operational na siya, dili na siya ang maurang solusyon nga pwede na ta labay ra basura all we want. Kay as our population grows, kabaw mo nga ang atong lungsod nagkapaspas ang development. Nagkaanam og kapaspas ang development sa atong lungsod, nagkadaghan pud ang waste nga ma-produce nato. Di ba? We are happy nga mo daghang mga investors nga ning sud na sa atong lungsod, no? In fact, di ba, I'm sure everybody knows Jollibee will be opening soon. But also comes with that, no? Basura, di ba? Food wastage, for one, is one. Tanawan na ninyo. When I was in the Senate, we crafted a law, no? With regards to kanang mga food waste. One of the data that we were able to gather during that time was the amount of food waste nga ma-produce sa kanang mga restaurants, mga kananan, whether from the small carinderias to the large ones. The amount of food waste nga ma-produce ana is such a huge
volume. When in fact, there are part of the provisions of that law that we crafted also basically had some ways to make use kaya may mga pagkaon nga malapay nga pwede pa magamit. In fact, if kita mo sa mga documentary sa mga lain-laing landfill sa atong nasod or mga garbage sites sa atong nasod, na ay mga kalana para gamiton nila pagkaon nila. So that's just one, no? Yeah. Aside from that, of course, with development ang industrial waste, dagko kay na. In fact, if you notice, diri sa atong lungsod na ay mga daghang warehouses or junk shop, napoy mga junk shop. This month alone, ang isa ka kabantay man ang mamalit og mga scrap sa lunang tapat sa Agnus Day nga kuan. Diba, daghan kaya na sila. They buy mga metal, mga kuan mo na ilang gikuan kay for recycling. But part of that, nagpalit anak nila, dili man natanan ilang mabaligya para ma-recycle siya or ma-reuse siya. This month alone, unong kawing van na ang ilang garbage nga di ko adari. So imagine that, usara na siya ka kumpanya. Usara na ka company. Kunya, hunahunaan ninyo ang uban. Diba? Naatay warehouses. This is not to the companies, of course, they're doing their business. But I just want you to imagine unsa ka dako ang basura nga na-produce. Mismo kita sa household alone, diba? Tanawan na inyong garbage once sa pagkakaroon, once a week man nagikulikta sa katong mga areas nga naigikolektahan. Unsa na kadaghan, so going back, again, part of the operations there is a landfill. Once it's operational, there are other things that we also have to consider and we have to do. That's why it's very important nga naay involvement sa community, because for one, dili lang ang local government or ang any agency of government ang dapat mutakal ani. It should be a whole community-wide approach, nga para dili solusyonan, hindi man yun natin masolusyonan unless mga mawa na ng tao dili sa kalibutan, wa na ma-produce nga garbage, di ba? But to mitigate or to do some measures on our own, in our communities, para makatabang ta, kay kaning atong landfill dire, usapan ni ka bali area nga butangan niya puhon sa garbage, in a span of 5 to 10 years, mapuno na po na. So, una, there are qualifications as to kung asa ta pwede makabutang gana or kung mag-expand ta. Second, I also want you to know na despite naay landfill, in comparison to an open dump site, mas safer siya. But at the same time, ang landfill also has mga repercussions sa atong environment, sa health, sa katawhan, di ba? So, muna itong unang discussion. So, let me just give you a background or the difference of operating a landfill and one operating an open dump site. So previously, we were operating an open dump site. There is a Ilonggo. So una, ang open dump site, labay ka sa basura, diha kadugahan to kadugayan. Makita na ninyo karon kay we are still partly operating in that capacity. Makita ninyo na humay unsa kadaghang basura, tabunan o yuta, usa sa mga dangers of course, kung muuwan or na yung mga tubig, di ba? Kanang basura, kabantay mo naman ay leaches niya or kanang tubig sa basura at na padung sa atong groundwater. Diba? Ato na padong sa atong groundwater. So, mo kup-kup niya. Nakay mga yuta dali dool,
nga kuan kung pagpadayon tag-ingon ana contaminated ang atong groundwater, no? And mag-spread na siya. Second, ang pollution nga ginukuan niya, not only sa air pollution, no? Ang pollution nga ma-produce niya is dako kayo. Second, most of the waste nga naa dinha, it would take hundreds of years para ma-decompose, especially katong mga non-biodegradable plastics, ba? So kana siya. Second yun, ang destruction niya sa environment nato dako kayo, di ba? Kay kung kita gani nga tao, dili ka ganahan mo puyo daplin sa basura, what more kanang mga other animals, di ba? Nga naa ha. And one thing I want you to notice, kabantay mo itong between siguro the month of January hantod around March, kabantay kung sa inyo nabantayan diha sa lungsod. Diha, especially sa crossing the intersection, dapit sa, di ba? Kinamdam mo sa daghang langgam nga, daghang ngiti. Di ba? It's also happening in Ormoc and other parts perhaps of the country. One reason for that, this is just a theory. One reason for that is possibly because ang ilang gipuy-an kaniadto na-disturb, no? Whether it may be na ang mga kahoy dito or na development na sugdan. This is not scientific, but it's just anecdotal na One thing that is in common, it's happening sa Hilongos, it's happening sa Ormoc. One thing that is in common is we are currently developing a road dire sa Mahaplan. Dito po, naapod sila ay diversion road from Ormoc to Tacloban. So, part of it is, ako na yung theory, is, di ba, na-disturb ang mga mountains dito. So, possibly those birds, ingita sila laing kapuyan, or laing kastayhan. And that usually happens during sa amihan nga season. No? Pabantay ninyo, pag abot ng atong summer, init na padong nawa na po sila. But let's observe siguro in the next few years. So any disruption to our environment, to our has an effect, not only to us people, but sa different living organisms sa atong community. So again, going back, in comparison, once we have operational landfill, kung makita ninyo, unsa man ang landfill, kinsa first and foremost aware unsa ang landfill? Kinsa may familiar ninyo unsa ang landfill? So basically, ang landfill, ang difference na niya is na ay mga measures nga put in place para una to safeguard ang kanang or to prevent mga dagko nga pollutants nga musagol labi na sa groundwater nato. So ang landfill nato basically it's a huge chunk of land, gikukuba na siya, layers na siya. Sa landfill you call it cells. Unya, butangan na siya siguro mura siya carpeted siya of a material that's very thick nga dili makalamas ang tubig. Unya, if you would notice later, see these pipes, kaning nasa kilid ninyo, kanina yung blue, kanina ito, nakaugbog po na siya dito. And if you notice, nasa yung mga bagag. Basically, ang mahitabuan na nakabutang na siya sa landfill hantod dito sa pinakaubos niya, hantod sa ang kataswan sa kataas. Ang process niya is ang tubig nga kanang ma-produce or mga liquids nga produce sa waste anha musod. Unya, kana siya mudagan na siya padung dito sa usa ka chamber wherein ang tubig sa dito i-process siya para malimpyo.
malimpyo siya. Then, once malimpyo na siya, mo na ito nga i-release na siya balik. So, that helps, no, sa kwan. Another process of having a landfill is, di ba, laom siya nga gikup-kup, unya, ang ilabay niya nga basura, dilita nang makulikta sa basura. Nato. Di ba? Ang ilabay din ha is only the residual waste. What is a residual waste? Ang residual waste are your waste nga kanang dili na gyud bitaw ma-recycle sa mga diapers. Di ba? Kanang mga malata na nga wa na gyud gamit. Di ba? Di na siya pwede mahimong compost kay dili ta nang kuan malata. Pwede siyang imong compost, no? Kunya. So, basically what will happen, no, in a landfill, aside from this kanang i-construct karon nga gikup-kup din ha, this area will have a sorting facility. So, right now, in comparison sa open dump site, kung iglabay sa basura, naatay mga tao na mukalkal sa basura. Sila yung separate sa katong mga plastic, pwede pa ma-recycle. Kani, mga botilya, di ba? Mo na ilang i-process niya aning mga machines na ito. So, natay mga machines na rin yung mag-process. Natay shredder, mudugmok siya sa either sa mga glass, napoy kani siya, melt sa plastic. Kunya, ang ma-produce ani niya is mura siya brick, mura siya ka ng kwan. Murag sa may plywood na material, no? Kanya kadtong mga lingin nga nasa likod ninyo, ang iya pong kuan, ang bioreactor is ibutang mo niya ang katong mga materials na pwede ma-compose, mo na siya mahimo siyang compost nga pwede na ito ipang-abono. Kuan. So again, going back dito sa sorting machine, no? This is a sample. This is a sample sa ma-produce aning plastic melter. So, kani siya, gamay ra ni, pero daghan kayong plastic ang kinahanglan nga nga kinahanglan nun ani. It takes time. So, if you've noticed, solid siya. Pwede siyang pang-flooring, di ba? So, that can be reused, no? That's just one nga pwedeng mahimo. Kunya, syempre ka ng mga bottles po, natay shredder din ha, nga pwede siyang i-shred. No? Kana siyang mga mahimo, pwede po na i-gamit. I-recycle some, himuon balik ito botilya, i-melt na siya, naiuban nga isagol sa simento or other purposes na. So going back, no, aside from the landfill in itself, diri ko niya pohon natay sorting facility. The sorting facility will basically paglabay sa basura, kung unsay dilabay nga basura, dinha, asay conveyor, kunya ang katong conveyor mo separate siya sa, for example, sa plastics, sa mga botilya, sa mga papel, no? So, magdaga na siya hantod ang katong dili na ma-sort out, maura to'y ilabay sa landfill. So, in that way, ma-reduce ang volume sa ibutang sa landfill. That also gives us more time ma-fill mapuno ang landfill. Pero kung siya may important nga note nga atong kinahanglan una-una na. Kung siya may inyong nabantayan sa inyong basura sa balay, do you sort it sa malata, di malata? At the very least ka na ha? Yes, di ba? One, for those nga nag-sort, no, good nga na ay nag-practice na anak. No? In fact, it is actually a law na mag-sort ta. Supposedly, ang collection gani sa garbage, dili na siya nakadapat sorted na. Kung wala nakasort, dili siya kolektahon. But realities are, since katong wapata nag-operate or karon nga wapata nag-operate sa atong landfill, even if you sort it sa inyong mga balay, kung i-kolekta, nagsagol ra.
Di ba? So, kana usa na sa problem nga atong hopefully solusyonan. For one, and then siguro this is also a venue, no, for us to give this information to you na by June 23, no, naatay for those right now sa atong munisipyo we have 51 barangays. Right now ang covered sa atong garbage collection is only 20 barangays. No, 20 barangays pa na siya ang ma-cover. Kay of course limited ang atong mga equipments so some of the 20 barangays, no, by June 23 we will have a new schedule for the collection of garbage. Karon, di ba, naandan for those within those area, naandan nato nga once a week. Sakto ba? So we will try, no, starting June 23 to have a collection every day. Pero dili siya collection nga kada adlaw tanang basura kolektohon. So on this day, malata. Let's start with a very basic, no, sa malata ug di malata. Kay there are actually mas complex pang sorting ana, no? Pero let's go into that after siguro we've mastered or we've actually practiced kanang ang very basic. No? So, malata and di malata. Alternate na siya. On Mondays, I think it's malata. Tuesdays, dili malata. Wednesdays, malata na po. So, we will be providing schedules unya pohon sa mga barangay starting next week. Actually, mag-info dissemination ni, no, para sa anak na schedule. Why is that important? Kay sa karon pa lang, even na wala pa, dili pa operational ang atong landfill, it is very important na ma-practice na nato kay ang kanang sorting in itself or ang pag-sort sa basura actually can already reduce waste, the volume of waste. Imagine, naamoy mga, for example, plastics niya or katong mga, pwede pa bitaw ma-recycle? Diba? Palit mo kunohay pansit dito sa, or sa kabila o sa Mason. Ang kanang bilao, uban, ilabay na. When in fact, pwede pa na magamit or napanay kagamitan sa uban. Diba? All those kinds of reusable materials. Kunya, syempre, for example, mga butilya or mga metal. So, kanang mga metal, pwede pa na, katong mga guba na ninyong cabinets or drawers, pwede pa na ninyo maligya. Kaya na may mga maliit anak. So, di ba, those alone, those things, among many others, can already reduce the volume of waste that you produce. So, going back, no, ang atong aim is to reduce the amount of volume that's being collected. Second is to encourage, I'm glad that a lot of the youth, you know, naadiri karon niya, nasa nangagikan sa atong academe. Kay, one thing that we have to start to practice, no, is ang kanang MRF facility. Familiar man mo, no, sa ang MRF. Ang MRF, if you've noticed in yung mga barangays na ay mga MRF na gibutang. Pero dili na siya supposedly ang MRF. Ang MRF facility or the material recovery facility should be kada barangay dapat na unsa man na siya dapat. Kada barangay unta na ay dako nga area kung asa kay ang barangay man supposedly ang mo collect sa waste nato. No? Unya ang munisipyo mo kolekta na dito sa MRF facility sa barangay. So ang mahitabo dapat, no, una is ang barangay should have this kind of a facility wherein not necessarily to have these kinds of machines, no, but mismo sa barangays pa lang sorted na, masort na nila. Disort sa una, disort ninyo sa inyong mga balay. Makulikta na. Siyempre, di man na 100%. Uning abot sa barangay, na sila facility dito nga ilang kasorta na pod. Diba? Unya, after ana, adto na makulikta ang munisipyo. Kaya ang collection dapat sa munisipyo sa garbage, dili house to house. Kaya imagine good 51 barangays. Kung saan man, pila man kasakyanan atong kinahanglanon para makulikta ana.
Unya, let's not talk about kung saan may mag-produce ang carbon pollution. Di ba? Unya, second, let's not talk about kung pila ka millions ang kinahanglan na po anak para mapalit lang ka sa mga garbage trucks. Di ba? So, again, going back, no? Hopefully, I hope you guys can also encourage your barangay officials to start planning. Di ko na diha yun because of course it entails budgetary requirements niya. Dili ba ya unlimited atong ang budget sa mga matag barangays, no? Pero at least ma-start na ngayon na practice. So, again, the first line of sorting should be at your household. Second is at the barangay level. Next ang sa munisipyo. Before na to siya ilapay diri sa landfill. So, di ba, imagine kung unsa nakadaghan nga pwede ma-recycle na tangtang ana nga dili malapay diri. So, that gives us time, no, para usap mapuno ang atong landfill. So, those are the things that we have to look into, no, and I hope sa matag-usan ninyo mag-practice ninyo, especially sa inyong mga schools. Di ba? One of the things nga siguro inyong pwede tanawon kung sa eskwelahan mismo, how do you practice solid waste management? No? How do you look into the your garbage disposal? No? Nga, of course, it should always be a reminder to all nga again, kung unsa man ganing nga solusyon atong nga hunahunaan, dili na siya ang solusyon or dili na siya ang end all na solusyon sa tanan. So, before I will ask everyone to tour around dire sa atong facility, first siguro, do you have questions? Sige, may questions. Sige, I encourage you to have questions and if naapod mo yung mga ideas, do share it, no? Kay para we can also discuss it. Sige. Sige. I don't have a question. Good morning, sir. Thank you so much for your talk. It was really helpful for us because to be honest, I thought this was still an open dump site. I mean, like, katong full pa ba? And then, medyo maka-relief siya nga dili na dahil siya fully open dump site because we've received the closure order man, diba, a couple of years ago. Actually, dili siya closure order, but kita mismo may request na close. Ay, close siya. That's nice. Okay, so, siguro sa ako ang question, sir, is more of, you mentioned earlier that the first line of defense in terms of waste is ang household, then ang barangay, and so on and so forth. So how is the local government unit empowering the barangays to be able to ganing process ang ilang own nga wastes? Because after all, it's not sustainable nga ang LGU bitaw ang mag-collect sa tanan. It's always better to go through that process, sir. So it's always going to be empowering the barangay and how they can go through that process. So how is the LGU empowering the barangays? If there are roadmaps as well, that would be very helpful. Thank you, sir. Sige, thank you very much for that question. No? So, una, very key is information. No? In order for the barangays para maka-come up sila of policies, programs nila, and activities with regards to this, is you have to first inform them. Second is, not only the barangays, but mismo sa community. Kay, di ba, kasagaran na to, kitang tanan, mga residente mata sa nagkalain-laing barangay, kung dili ta mo demand, dili po sila aware sa kadaghang asikasuhunon sa mga barangay, kung dili na nato i-put forward ang atong concerns regarding dili po nila na actionan or hatagan of priority. Second is, of course, also information. Second is in terms of sa local government unit, actually this recently lang naman ni nastoryahan, no, ni Mayor and ni Attorney John, no,
each year ang barangay maka-receive na sila og assistance gikan sa munisipyo. That's money, bali budget, no? Nga kuan. So, we're looking into into a scheme siguro nga one of the qualifiers for them to receive that amount or that assistance is for them to develop their MRF facility. Kay for one, we also acknowledge nga ang barangays po pipilara ang budget nila each year, no? And of course, dili na enough sa tanang panginahanglanon sa barangay. So, kana mo na isa sa among gilok into. Another of course is that's in term of assistance sa cash, no, or budget nga gihatag sa barangay. Second is if possible, if the LGU can also assist in establishing the barangay's MRF facility with siguro budget coming from the municipality, that can also help, no? Second is, of course, again, we should approach this not only as not in a way nga murag dapat ang munisipyo lang ang mo answer ani, no? That's why for one on my part, no, having ang MRF facility under sa office na ko, I'm also looking into mga collaboration with mga NGOs or other government agencies, national or even kind of foreign. Okay, there are grants. When we went to General Santos City, we had a benchmarking activity sa General Santos City this year, pag March. Usa sa among na learn dito na okay, we have quite a similar story po. Ang ila, General Santos City is a way bigger nga geographical location kaysa Hilongos. They used to operate an open dump site. To the point nga nasita sila sa UN kay sa satellite maps pa lang alone, makita yun nga ang burning ganit sa open dump site. In fact, if for those who are medyo nanay edad, there was a time nga ang dump site nila nasunog, ang open dump site. Kana usap ko na sa hazards diay sa open dump site. Imagine masunog ang basurahan, di ba? Unsa na kadako nga sunog nga dili kayahon sa atong mga bumbero, di ba? So kuha na sila, and they were able to get a grant from the United Nations amounting to 40 million para ma-develop ang ilang landfill for one, kunya ang facilities po nila dito. So basically, how do you approach this is one, of course, key is for the government to lead. Second is for the community to get involved. Not only community as individuals, but organizations. I'm glad to actually see a lot of environment-based or advocacies nga nakafocus sa environment ng organizations at ng lungsod recently. That's very helpful. Especially, I don't know if madayon, but the barangay elections and the SK elections might come this December, di ba? Let's try to urge katong mga managan nga to put focus kay imagine na gud ninyo kana siyang ang solid waste management or ang pagkolekta sa basura primarily nakaatas gina sa barangay. So, in fact, natay mga barangays diri sa Hilongos, ako na na-mention, nga dili sila part sa garbage collection nga ruta sa pagkakaroon, no? So, naay mga barangays nga na sila system in place, naay mga barangays nga kinahanglan pa pud nato i-improve, no? This is not to nga wa sila gibuhat. Of course, ang mga barangay officials nato naman sila gibuhat. But then again, we have to also push them a little bit harder and siguro provide them a direction kung unsay mga priorities
nga kinahanglan nato. Sige. So, hopefully that answers your question na pailain. Sige. Go. I was actually amazed of what Sir mentioned earlier because about sa atong implementation sir na yung schedule of collecting garbages because in Baybay actually it has been practiced in Baybay may atong yung eskwela yun no pero ako lang sir ba dili sa Hilongos specifically sa LGU how would you implement such things na kanang pag-collect like, hindi siya siya nga na-schedule ng collecting garbages but unsaon man ang pag-label sir na for example, kini nga kind of waste plastic isulod siya sa like example sa Baybay ang mga plastic isulod sa kaning cartoons niya ang dili plastic isulod sa katong murag trash bag so ina na ba sir my point here is kung sa pa na pag-label ana sir oo para makuan sa mga trash collectors paibawaan. Si daghang salamat. Sakto no. Actually complex na siya. Kay supposedly sama sa ako na ingon ganina ang sorting niya daghang pwede category nga kasortan. That's why sa among implementation aning pag change sa ruta o collection sa garbage among gitan-aw nga magsugod ta sa pinaka basic no. Musugod ta sa pag-segregate sa malata ug di malata. Okay sang isagol sa ninyo niya ang botilya, ang plastic bottles ninyo din ha para sa mga di malata. Unya ang sa mga malata, yung food waste, kung sa pa na nga kuan niya sugod sa tana. Then again, dili na siya kutob din ha kay as soon as siguro we see nga ang practice sa matag household medyo ning uyon na siya sa unsay kuan sa munisipyo then we can siguro probably start no more categories sa pag-segregate. So ilahi na nato ang katong botilya, ilahi na to ang plastic bottles or unsa pa na din ha no nya so slowly na to kinahanglan dynamic ang pag-evolve ana niya sa kuan dili kay karon mo na niya to implement for the next 10 years mauna na. In fact no dapat at the very least, yearly na to siyang re-examine, no? This goes for all policies, no? All policies, not only for garbage. Tanang polisiya na to, di man na siya permanente nga mo na solusyon anong panahon na. Di ba? Naata, in fact, di ba? With my background sa pagtrabaho na ko sa una sa Senate, sa kadaghang balaod na to sa atong nasod, na may ibang mga balaod nga dili na applicable laliman ka sa atong civil code karon. Kung pwede ka makikita man sa mga cowboy nga mga films, 'di ba? Kanang mag-draw sila, duel. Oh, it's actually still a legal koan. If you go technical sa atong balaod, legal pala siya. 'Di ba? So there are laws that we have to continuously amend ang uban kinahanglan na natong papahuwayon nga mga balaod kay inana man na ang polisiya dapat evolving siya kay the needs of the time also changes no nya as a matter of fact just nakainumdum lang ko hopefully no it's also already being studied karon sa atong sangguniang bayan. Hopefully, ang Hilongos will be plastic free. No? So, we will be implementing, there is a proposed ordinance nga maghinay-hinay ta og shift, no? Para dili na ta mo use, especially no, ang single-use plastics. No, single-use plastic. So, hopefully, you can also pitch in sa inyong mga ideas, sa atong mga konsihal, para makahimo yun ta, maka-craft ta og mga balaod nga pwede natin kuan. Going back sa imong let's start first with sa di malata and malata, then hopefully ma-transition na nato, no? And ako lang ang payon po sa imong naingon. It's also very important, no? Sama sa imong ingon, di ba? Sabtang eskwela ka dito ka sa nakasabay-bay.
ma-observe nato unsa ilang mga practices, best practices dito. In the same manner, on my part,